Ready na po ang ating preacher. So let us listen once again and give our focus to the Word of God. Sound check. Yan. Hanggang ngayon po naglolo ko yung aking laptop. So, pero naka-project naman po yung slides natin dyan, so we will continue. So kanina pinag-usapan po natin yung ilan sa mga parte ng covenants of promise na tinatawag ni Paul. Ano? So nag-start tayo from Noahic, and then we had the Abrahamic covenant, and then we had the Mosaic covenant, and then yung kay Phinehas, tapos itong kay David, yung kanina pinag-usapan natin, where Christ was prophesied to be the king forever. The king forever who is assigned as a son. And to him, God the Father will be a father. Okay, so kanina, in-explain ko po, nire-refresh ko lang po a little bit, na si Christ yung magiging king forever at siya yung pinaprophesy sa mga covenant niya. Now we're going to the new covenant na tinatawag, which is ratified in the blood of Christ. Okay? So mababasa po natin ang new covenant sa Jeremiah 31, Ezekiel 36, even continued sa Ezekiel 37 if you want to read more. Ayan. So and dito po sa may new covenant na to, it is established with Christ as the covenant head. Naipaliwanag na po natin yan kanina, no? Siya yung second Adam na dumating. Ito na yung aking kapta. Siya yung second Adam na ibinigay sa atin at dumating kung saan by means of faith, makakapasok tayo into His headship. Okay, by virtue of faith, makakapasok tayo into His headship. Dati tayong kabilang kay Adan, but by faith, ma-associate tayo kay Christ. Ibig sabihin, by faith and the coming of the Spirit in us, we will be rebirthed into Jesus Christ. Okay? Ganun siya. So we will not enter the covenant, the new covenant by means of blood. Hindi kailangan ipanganak tayong muli. Yung tanong ni Nicodemus, di ba? Kailangan ba na ipanganak ulit? Paano ba yun mangyayari? Liliit ka ba ulit? Hindi ganon. Hindi siya physical birth. Ano? It's by faith. We have to be born by the Spirit. Try ko po mag-connect ulit. Okay. And sa may scriptures, babasahin natin siya sa scriptures sa New Testament and even sa Old. Lagi siyang dinedescribe as a better covenant. It has a better high priest. It stands on better promises even, sabi sa may Hebrew. And it is eternal. It's an eternal covenant. Na-mention din yan kay Noah. Covenant of peace, na-mention din yan multiple times in different covenants. Pero describing the new covenant, it is also the covenant of peace. It has an extended reach. Nawawala yung reach na word dyan. Pero it has an extended reach kasi it even includes the Gentiles. Diba? Sabi ko nga po sa inyo kanina, parang pinasilip lang. Okay, sampulan natin. Israel muna na nation. And then eventually, nung binuklat yon, lahat na. Okay, nagiging isang bayan kay Christ that all may be one in God. Okay, yun ang plano ng Panginoong Jesus sa atin. So, looking at all those covenants, pakikita natin yung pangako na si Kristo talaga yung tinutukoy sa lahat ng yon. Sa covenant of life, man must be perfectly upright to stand justified before God and attain life. Okay? At sino yung man? Sino yung man na perfectly upright? Na naka-attain nitong life na to for us?
Jesus Christ. Okay? Sa Noahic covenant, God's peace will be upon all of earth's inhabitants, and water won't judge all flesh. Na-mention natin kanina, di ba, yung picture ng baptism? Underwater, it will be judged. Kaya yung ating old self, na-judge yun eh. Pag nilulubog tayo sa baptism, sign yun na-judge yun. Pero, bumangon kang muli. Ibig sabihin, parang sa may resurrection ni Christ, di ba? Instead na i-hold siya ng death down, nakabangon siyang muli. Ibig sabihin, nawala sa atin yung hold ng kasalanan. Nawala sa atin, hindi na ibigay sa yung kasalanan, kaya nakabangon tayong muli. Yun yun. So yung water, hindi na siya judgment sa atin, it is now life. Okay? And yung peace ng Panginoon napunta sa atin at sa kanyang bayan. Tayo yung magiging bayan ng Panginoon. The earth, the meek, na sinasabi doon sa may Beatitudes, the meek shall inherit the earth. Diba? Si Christ yung meek doon eh. Siya yung nag-inherit ng earth. At kung na kay Kristo tayo, na-inherit din natin ang earth. Ganun po ang method ng Panginoon. Ano? Lahat, ituturo kanya kay Kristo. At kung kasama ka ni Kristo, lahat yon para sa iyo. Okay? Abrahamic covenant. God promised a son, yung seed, who will bless nations. He will bleed. Yung kasi from Abraham up to the generations of Abraham, tinuli sila eh. Di ba? May pagtutuli. So may bleeding na mangyayari. Kailangang may dudugo. Yun yung message doon sa may covenant na yon, ano? Kaya siya tinatawag na covenant of circumcision din. Bleed, he will bleed and inherit the land. Na-explain natin kanina ano yung land. It's the presence of God dwelling with us. Okay? And yung bleed dyan, sino yung nag-bleed for us? Kaya nga hindi na nire-require ngayon ng circumcision eh. Sa New Covenant. Kasi may nag-bleed na once and for all. Tapos na. Hindi na ngayon kailangan magpatuloy pa ulit ang mga Kristiyano. Hindi na siya required. Okay? Pero for the sake of hygiene. For the sake of hygiene, tutuli pa rin tayo. Okay? Yan. Pero hindi na siya dahil sa covenant. Hindi na dahil sa gusto natin i-keep yung covenant sa Panginoon. No. Mosaic covenant naman kay Moses, God will raise a prophet. Sinabi ito ni Moses. No? Na He will raise a prophet like Moses and teach the nations to fear God and His law. So yung law, ibinigay siya for us to learn from it. Kasi in it, nakakapit dun sa law ng Panginoon yung character ng Diyos. Makikilala natin ang Panginoon according sa kanyang law. For example, ang sabi ng Panginoon, bawal magsinungaling. Nakikilala natin ang Panginoon sa may law na yon na siya ay hindi sinungaling. Di ba? Halimbawa, bawal na kumabit. Kasi ang Diyos, faithful siya. Di ba? Sa kanyang hinirang. So kung halimbawa, ikaw na tao, gagayahin mo ang Panginoon, hindi ka rin kakabit. Di ba? Kasi ikaw ay tumutulad sa Diyos na siyang tapat at faithful. Di ba? So in His law, nakikilala natin ang Panginoon in His character. At yun yung gagamitin ng Panginoon para magpakilala siya sa mga bansa and to teach them to fear Him. Gaya nga nung sinabi natin kanina, tapat siya sa kanyang mga pangako, tapat din siya sa kanyang judgments. Okay? Kailangan natin maging balanse sa mga bagay na to. At yung prophet na pinag-uusapan doon, na pinangako kay Moses na darating, is si Jesus po yun. Sa Levitical covenant, life and peace will flow through the promised perpetual priesthood. Tinawag kasi sa may Malakay na it is a covenant of life. Then itong Levitical na covenant. So life and peace will flow out of the perpetual priesthood. Yung priest na siyang magsuserve before God, who will minister before God once and for all time. He will be the means by which life and peace will flow. Dadaloy ang kapayapaan, ang buhay sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So ito po yung mga cross-references natin na verses. You can read it later on. So the Davidic covenant, an eternal kingdom was promised and God's steadfast love will remain. Yun ang pinamis din kay David. Na kay David, sa kanyang offspring,
will dwell the steadfast love of the Lord. Yung pag-ibig ng Diyos nasa Kanya. So, tayo na tumanggap kay Jesus, ang pag-ibig ng Jesus ay nasa atin kay Kristo Jesus. Okay? So, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon na natanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya hindi dapat natin nami-miss si Kristo sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Hindi dapat natin nami-miss si Kristo sa pagbabasa ng Kanyang salita at even sa pag-intindi ng Kanyang tipan. Dahil lahat ng ito ay nakakapit kay Kristo. Siya ang object, siya ang punto, siya ang sentro ng lahat ng ito. Kaya lahat ng pangako ng Diyos na-realize natin sa pamamagitan lamang ni Jesus. At yung buong kwento, binuksan ng Panginoon yon sa katauhan ni Jesus nung siya ay dumating. Okay? At yun na po yung covenant na ito tinanggap natin ngayon. Tayong mga hentil, napabilang tayo sa bayan ng Diyos, hindi naman niya tayo hinirang gaya ng bayang Israel noon eh. Sino ba tayo? Worshippers tayo ng mga idols. Kung tatandaan natin, kung aalalahanin natin kung saan tayo kinuha ng Diyos at kung sino tayo dati, ito lagi ko sinasabi sa mga ka-level ko po na mga YA, mga young adults. We understand tayo kung if we will be honest with ourselves, magiging totoo tayo sa mga sarili natin, alam natin kung gaano tayo kasama at kung ano ang kaya natin gawin na kasalanan. Alam natin yun. Kung magiging honest tayo sa mga sarili natin. Alam natin kung ano yung kaya natin gawing kalokohan. Pero habag ng Diyos na nire-restrain niya yung evil sa atin. Hindi niya tayo hinahayaan na maging as bad as it can be. His grace has saved us from our old self. And hindi lang yan, transform na tayo into a new man. Yung new man na yun ngayon, yun yung nakabilang dito sa new covenant na ito. Napakapit tayo doon sa may new covenant na yun, na dating labas tayo dyan eh. Nakalabas tayo dyan, inugpong tayo ni Kristo dyan sa covenant na yan, nang yung buhay ay dadaloy din sa atin. Kaya nga siya tinatawag na covenant savior. Kasi na-break natin yung covenant, na-trespass natin yung covenant, nakalabas tayo sa covenant ng Diyos. Hindi tayo deserving of the covenant grace ng Diyos. Pero binigay niya sa atin si Jesus. Kaya tayo nakapanumbalik doon. Kaya itong blood na ito, mahalaga ito eh. Kasi ito yung means by which the wrath of God has been satisfied. Yun yung kabayaran sa kasalanan ng tao na nare-require ng Panginoon. At na-satisfy yun once and for all sa katauhan ni Jesus. Yun siya natin tagapagligtas. Lahat ng pangako ng Diyos, mula kay Adan, kay Abraham, kay Noah, at sa lahat naman ng kanyang pinagbigyan ng covenant, lahat yun na-realize ng buong-buo kay Jesus. Buhay, kapayapaan, glory, bayan. Diba? Lahat yun, napunta lahat kay Jesus yun, at tayo yung naging bunga ni Jesus. Kaya nga ang tawag sa atin, inheritance din tayo ng Panginoong Jesus eh. Kasi binigay tayo ng Ama sa Kanya as an inheritance. Ang tawag sa atin, bunga ng Panginoon. Kaya sa fruit of life, ito tingnan ninyo, napakamabunga niya eh. Yung fruit of life kaya comparable siya sa fig tree. Nakakita na po ba kayo ng fig tree? O ng puno ng kamyas, halimbawa. Yung kamyas, halos ang dami niyang bunga sa gilid-gilid niya. Parang yung fig tree. Pero mas marami. Sobra, dikit-dikit yung mga bunga niya. Ganun yung fig tree. Ganun din yung picture ng tree of life kay Kristo. Naiugpong tayo doon, hindi lang sanga, kundi mga sangang namunga. Habag ng Panginoon ang nag-ugpong sa atin. Kay Kristo, sa mga pangako ng Diyos na kay Kristo. Kaya tinanin nyo, sabi sa New Covenant, yung revelation ng Bible sa New Covenant, sa Ezekiel 36, I will sprinkle clean water on you. Ezekiel pa lang, pinag-uusapan na dito yung cleansing. Lilinisin tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Sa baptism po yan related. Diba? Yung water na yan, pinag-uusapan dyan. Madja-judge yung ating old flesh, babangon yung new creation. Okay? I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanliness. And from what? From all your idols. Or, baka mali. From some, all.
from all of your idols. Ibig sabihin, there's only one God na magiging center ng heart na ibinigay ng Diyos sa'yo. At yun yung perfect na gagawin ng Panginoon sa atin. Ipa-perfect niyo tayo in such a way that our hearts would only desire Him. Hindi na siya maghahanap ng iba pa. At kapag nasa iyo ang Panginoon at siya ang hinahanap mo, siya ang desire ng puso mo, then you will get the complete life. The good life na pinag-uusapan sa Psalms. Complete and lacking in nothing. Yun ang will ng Panginoon for us. In His covenant promise, He wants us to be cleansed from all our idolatry. Hindi lang yung mapatawad tayo from our sins, kundi i-focus tayo sa isang Diyos lamang. Kaya nga sasabihin ng iba, hindi, wala nang law ngayon, Brad. Wala nang law ngayon. First command, there is only one God. Our God, our Lord, our God is one Lord. Yun ang gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi lang siya natapos doon sa pinatawad ang kasalanan mo, okay ka na, go ka na. Hindi ganon. I will be your God, and you will be my people. You see that? It's even here. And I will give you a new heart. And the what? A new spirit. Merong renewed na desire for God. Yung dating patay na walang regard for God, walang desire for God, hindi hinahanap si God. Ngayon, bagong puso na tumitibok para sa kalooban ng Diyos. Aligned na siya ngayon with God. Hindi na siya aligned with the old self. Hindi na siya aligned with sin. A new spirit. Ibig sabihin, in our members, in all our dealings, in all our actions, it has been renewed. It's renewed righteousness in us. A spirit that is desiring God, a spirit that really loves and honors God. A new heart and a new spirit I will put. Sino daw magpuput? Si God, I will put. Ibig sabihin, hindi tayo ang maglalagay nun, hindi tayo nag-desire, hindi tayo namili nun. Si God ang namili nun for us. I will put within you, and I will remove the heart of stone from, hindi lang basta tinanggal yung pusong bato. Ha? Tinanggal siya saan? From your flesh. The sinful flesh. Wala na siyang heartbeat. It's dying. It's dying unti-unti. Nakikita natin yan as we walk in faith sa Panginoon. Natatransform tayo into that perfect man na gusto ng Panginoon for us to be. We will be perfected. And sabi sa my Bible, He will complete the good work He has begun in us. Kaya nga meron tayong hope na inaasahan sa Panginoon eh. Kasi what He says, He will do. Tapat ang Diyos sa Kanyang salita at sa Kanyang tipan. Covenant ito, covenant promise ito. Tapat siya dyan. Tatanggapin ba natin yan o hindi? So lahat ba ng Kristiyanong nanalig sa Panginoong Hesus may bibigyan ng bagong puso at bagong espiritu? Totoo ba yon? Totoo yun. Mangyayari ba yon? Mangyayari yun. Sigurado po kayo. Opo. Kaduda-duda ba yan? Kung naiintindihan natin ang karakter ng Diyos at kung paano niya tinatapatan ng totoong faithfulness ang kanyang mga pangako, hindi tayo magdududa dyan. Hindi tayo malilito sa kung sino talaga, anong itsura ng totoong Kristiyano. And that's why tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon, do not pass judgment sa bawat isa. Magmahalan tayo. Bakit gano'n ang instruction sa atin? Dahil ang Panginoon ang nag-work sa atin. Hindi naman tayo ang tagatimbang ng bawat isa. Ang Diyos ang tagatimbang. Magmahalan tayo, intindihin natin ang kahinaan ng bawat isa. Bakit ganon? Dahil Diyos ang tumitimbang sa atin. Di ba? Tatanggalin niya sa ating flesh. Tatanggalin niya sa ating flesh yung heart of stone. At papalitan niya yon ng heart of flesh. Because, bakit flesh pa rin? Because it's a new man. Kumbaga, pinapakita sa atin ng Panginoon dito, may bagong tao kasi. So, bagong puso para sa bagong tao. Okay? And I will put my spirit. Kaninong espiritu? Espiritu na pa rin natin? Yung dati pa rin. Bumait lang.
Konti. Ha? Nagpupo lang ngayon. No, it's the Spirit of God. Spirit of God. And what? Sino ang magkukos? Sino ang magkukos? Ang Diyos din ang magkukos for us to walk in His statutes and be careful to obey His rules. And therefore, kaya mga kapatid, lahat ng good works na ginagawa natin, ang kapurihan hindi sa atin eh. Kasi trabaho niya yun eh. Gawa niya yun. Ang kapurihan hindi sa atin, sa Kanya. Malinaw po sa covenant ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Lahat ng glory, ibabalik niya sa Kanya. Dahil tayo sa ating pag-break ng covenant, dinuraan natin ang pangalan ng Panginoon. Niyurakan natin ang pangalan ng Panginoon. Pero i-glorify niya yung sarili niya behind all those evil things that has happened. I-glorify niya yung sarili niya. Hindi lang yon, i-redeem niya tayo. Ibabalik din niya tayo sa glory. Hindi ba magandang balita yon? Kaya nga magandang balita ang gospel eh. Napakabuti ng Diyos sa kanyang salita. Gagawa ang Diyos ng new man. Sabi nga sa may Ephesians 2:1-14, He will create one new man out of the Gentiles and the Jews. One new man in Christ Jesus. So yung new covenant, sa paglilinaw lang po, pag sinabi natin new covenant, hindi lang siya dahil sa bagong testament na kasi, New Testament na kasi, kaya siya new covenant. Hindi ganoon. Kundi dahil may new creation na pinag-uusapan. May new creation na pinag-uusapan. Tapos, hindi lang yon, may new may renewed na obedience, renewed na faith. Okay? So, hindi lang siya natatapos sa dahil New Testament na kasi tayo, kaya New Covenant. Hindi po ganun kasimple yun. Okay? May redeemed na man. And the redeemed man will abound in good works. At yung redeemed man na yon, siya rin yung, kasi, ang sabi ng Panginoong Jesus, you must be born again. No one can see the kingdom of God. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Di ba? So, yan. Dati kay Adan, we are born of Adam. Itong flesh na to, born of Adam. Physical birth. Ang tawag po doon, generation. Humantong tayo sa kung nasaan man tayo sa mundong ito because we have been generated through physical birth. Ang Diyos, noon pa man, yung tinatawag nating covenant of grace or yung covenant of redemption, noon pa man, nagsumpa na ang Diyos na ang Panginoong Jesus ang siyang tutubos sa tao. Okay? Ayan, no? Inelect tayo ng Diyos na mapabilang kay Hesukristo. At nung na kay Hesukristo na tayo, pinangako niya ang spiritual birth, yung new creation, na kung sino mang mapapabilang kay Kristo, sila yung magiging born of God. Born of God. Kanino? Kay Christ. Under lahat kay Christ. Regeneration po ang tawag doon. Babaguhin niya tayo. Bagong tao. Okay? At may proseso po yan, kasama dyan ang sanctification sa regeneration niya. Na-regenerate siya, na-quicken siya, pero in that process din, may sanctification at yung sanctification will bring him to glory. Okay. So, generation and regeneration yan. Itong generation na to, na-curse ito eh. Kay Adam, nung nag-fall siya, na-curse ito. Umani ito ng kamatayan. Naging slaves tayo ng kasalanan. And so, gumagawa tayo ng evil. Ang sabi nga nung time ni Noah yung puso daw ng mga tao ay punong-puno ng evil. Constantly, nagde-desire sila ng evil. Ganon ang puso ng tao. It's desperately wicked, sabi sa Jeremiah. Umani ito ng condemnation. Na-judge ito. Sa kanya, para sa kanya yung wrath ng Diyos. Umani ito ng mga sumpa ng Diyos. Na-separate tayo from God sa presensya ng Diyos. Napalayas tayo sa kanyang presensya. At tayo ay naging makamundo. Hindi na natin nakita ang Diyos, hindi na natin kinilala ang Diyos. Sino ang sinamba natin? Yung creation, sabi sa Romans 1. Naging worldly tayo. Pero,
Through regeneration. Through regeneration, we have been given life. Naging slaves tayo to what? Righteousness. Na pardon yung ating mga kasalanan at ginastify tayo, dineclare tayo before God to be righteous. We have been given every spiritual blessing. We have received the indwelling of God. And now, we have become holy unto Him. Separated from the world. Distinct from the evil ways of this world. Ibang-iba po. No? Kung mapapansin ninyo, it's the total opposite. Kabaliktaran. Ang tawag po dyan, the great reversal. Binaliktad ni Jesucristo lahat. Kagaya nung kung paano niya binaliktad yung mga lamesa sa templo, binaliktad din niya lahat para sa atin. Kaya sabi sa may John 3, Truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. John 1:12-13. But to all who did receive Him and believed in His name, He gave the right, napag-usapan po natin yung kanina, yung karapatan, to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. John 5:24. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Napakalinaw po. Ephesians 1:3-4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who what? Who? Tayo po namili. Ang Panginoon ang namili. He chose us in, kanino? In Christ. Pinili niya tayong mapabilang kay Kristo before the foundation of the world. Bago pa man ma-establish ang mundo, ang buong creation, napili na tayo kay Kristo Jesus. Kaya kung iisipin ninyo, yung mga nangyari sa buhay natin, lahat ng mga evil things we did before God, the Lord already knows. Alam niya na hindi siya nagulat sa mga kalokohan natin. Pero yung habag niya na natili. Nagsawa ba ang Diyos sa atin? Hindi. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang salita. Tapat ang Diyos sa kanyang tipan. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. That we should be holy and blameless before Him. Ang goal is maging gaya tayo ni Kristo. Kung paano si Kristo ay holy and blameless, ikaw na dating makasalanan, magiging holy and blameless ka rin sa Kanya. Hindi pa pwedeng maghiwalay ang faith sa obedience. Factor po yan sa covenant. Basic yan sa covenant. Kung sinasabi natin part tayo ng new covenant, then basic yan. What is faith and what is obedience? Required yan. Parte ba tayo ng new covenant ng Diyos? Yes. Kung parte tayo ng covenant ng Diyos, kasama yung obedience doon. Matapat ka sa Diyos. Dahil tapat siya sa kanyang mga pangako, tapat din siya sa kanyang judgments. And at the same time, matutuwa tayo sa Diyos. Dahil hindi na para sa atin ang kanyang judgments. Ang galing ng Diyos, Naisip ba ni Satan kung paano tayo makakabalik sa Diyos? Hindi. Akala nga niya, tapos na Hindi niya alam kung anong gagawin ni Jesus. O bakit nung dumating si Jesus? Kaya panay ang temptation niya Noong time na yon, ang daming mga demon possession na events. Sunod-sunod. At talaga naman nagkalat. Lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, lahat ng Pero kitang-kita niyo doon ang Panginoon. Tuloy-tuloy yung kanyang ministry. Pinakita niya talagang nasa kanya ang buhay. Nasa kanya ang kalayaan sa kasalanan. Lahat yon parang parable yon na pinapakita ng Panginoon sa atin. Anong gagawin niya eventually? Hindi nagsawa ang Diyos. Hindi niya tinalikuran yung creation niya. Tapat ang Diyos. Kaya nga ang tawag ng Biblia, dun sa great reversal na yan na tinatawag, sa John 1:16. And from His fullness, we have all received grace upon grace. Nakareceive ka ng grasya,
grasya pa, grasya pa, grasya pa, patong-patong na grasya, grace upon grace. That's what we have received from Jesus Christ. And we will only come to appreciate it if we know ano yung ginawa ng Panginoon, ano yung mga pinangako ng Panginoon sa kanyang covenant. Grabe ang pag-ibig ng Diyos na binuhos niya sa atin. Kaya ito, sa new and everlasting covenant natin with Christ Jesus, si Kristo, finulfill niya lahat ng covenant demands. Ano yung demand ng covenant? Kailangan maging righteous tayo. Perfectly upright before God. Sino ang tumayong perfect and upright? Si Kristo, on our behalf. Si Kristo yun. Siya yung sumalo ng demands ng covenant and sinecure niya yung covenant. Kaya ang tawag sa kanya sa Hebrews 9, guarantor. I think that was Hebrews 9 or 7. Guarantor ng covenant. Sinecure niya lahat ng covenant promises ng Diyos. Because we are in Jesus Christ, forever belonging to Him as members of His body, inseparable from Him, we also gain everything in Him. Tinanggap natin lahat dahil nakuha lahat ni Kristo. At ang sabi sa Isaiah, i-distribute niya lahat ng shares niya sa atin. Galing. Tingnan natin. Hindi lamang po yung birth niya ang napasa atin, na siya ay naging born from above. Tayo rin naging born from above. Hindi lang yon. His death becomes ours. Namatay siya, gaya natin yung dati natin pagkatao na ipako din sa cross yun. Diba? Namatay din tayo. Pero, hindi lang yun, nabuhay siya. Nabuhay din tayo. Diba? Dahil hindi tayo kayang i-hold ng death down dahil wala siyang makitang guilt sa atin. Hindi na tayo guilty anymore. Yung death cannot hold us down. So, si Christ nag-resurrect, tayo din magre-resurrect. Dahil kung sino man ang nakay Kristo, sila din ay mapapawalang sala. Wala na rin yung guilt sa kanila. There is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. And so wala nang hold ang death sa atin. We will also resurrect in a resurrection like Him, like His. We will have the life like His. His Spirit becomes ours. Ang tawag po sa Holy Spirit in many instances of the Bible, the Spirit of Christ. Spirito ni Christ, yung Holy Spirit, binigay niya sa atin yung Holy Spirit. His Spirit became ours to behold. His life becomes ours. His family, ito na-mention ko po ito kanina a little bit, His family becomes ours. Siya talaga yung son eh. Siya yung son. Pero because siya yung son, at tayo ay napabilang sa Kanya, naging anak din tayo ng Diyos. Kaya tayo adopted sons and daughters ng Diyos. Naging pamilya tayo ng Diyos. His righteousness became ours. Hindi siya nag-commit ng kahit anong kasalanan. Kaya nga siya guiltless sa cross eh. Diba? Pinako nila yung Messiah na walang kasalanan. Tama yung sabi ng katabi niyang nakapako sa cross. Wala siyang kasalanan pero nandito siya. Nagsasuffer siya for our sake. Diba? Pero yung righteousness niya kung bakit man kailangan niyang mabuhay at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos is so that yung righteousness na kanyang ginawa ay magiging righteousness din natin pag napabilang tayo sa Kanya. Yung holiness niya, set apart by God. Dahil siya ay set apart, nung napabilang tayo sa Kanya, naging set apart din tayo. Tinawag din tayong holy. The holy ones of God. Ang kapayapaan ng Diyos. Di ba? Siya ang prinsipa ng kapayapaan eh. Inoffer, prinamis ng Diyos sa Kanya ang kapayapaan. At nung napunta tayo sa Kanya, naibigay din sa atin ang kapayapaan. Kaya nga wala na yung wrath ng Diyos eh. Diba? It's fully satisfied. It's once and for all satisfied. So ngayon, si God tumitingin siya sa atin ng payapa. Payapa tayo sa Diyos. His portion, yung mga blessings na na-receive ni Jesus, spiritual blessings, binigay niya lahat sa atin. His portion, binigay niya sa atin. The promised land, the presence of God, binigay niya sa atin. His access to God.
Nakasara yan sa atin eh. Pinalayas nga tayo sa presensya ng Diyos eh. Sa part nila Adam and Eve before. Pinalayas tayo. Diba? Pero, dahil napunta tayo kay Kristo, si Kristo ang may access sa Ama, nagkaroon din tayo ng access sa Ama. His belovedness, yung pag-ibig ng Diyos nasa Kanya. Ngayon na kay Kristo tayo, nasa atin din ba ang pag-ibig ng Diyos Ama? Amen! Is that sure? Sure, no one, nothing can separate us from the love of the Father. His prophethood. Ang Panginoon, nagtuturo siya eh. Dinadala niya yung law ng Panginoon wherever. Kahit sinong kausap ng mga prophets before, di ba? Tinuturuan niya yung mga nations, kausap ng mga propeta, mga kings. Nations ang kausap dito. Ang Diyos, tinuturuan niya rin yung mga nations. Tayo, bilang miyembro ng kanyang katawan, nagtuturo din tayo ng kanyang law. Tinuturo din natin yung kalooban ng Diyos sa mga bansa. Hindi ba't part yun ng ating calling as Christians? Diba? Priesthood. Yung pagiging priest ng Panginoong Jesus, He's the high priest. Diba? He's the high priest. At the same time, siya rin yung sacrifice ng high priest na yon. So yung high priest na yon, nagsiserve siya, nagmi-minister siya kay God. At dahil tayo ay napabilang sa Panginoong Jesus, nagsiserve at nagmi-minister na rin tayo sa Diyos Ama. Kaakibat lahat yun ng ating pagiging miyembro kay Kristo Jesus. His throne, tinawag niya tayong mga hari, a royal priesthood. Royal means kingdom, royalty, hari. A kingdom of priests to God. Diba? At ang sabi sa may Ephesians 2 verse 6, inupo niya tayo sa may heavens with Him when He's seated at the right hand of the Father. Inupo niya tayo doon, reigning with Him. Reigning with Him. Kung paano siya nag-ahari, tayo rin nag-ahari sa kaharian niya. His mission, ang mission ng Panginoon is to bring many sons to glory. Idadala niya lahat ng na-break ng kasalanan, i-restore niya yun sa Diyos Ama. Okay? Idadala niya yung lahat sa paanan ng Diyos Ama. At yun din ang magiging mission natin. Kaya nga sa mga pamilya natin, importante bang ituro ang Panginoon sa mga anak natin? Kasama yun eh. Kasi kung ano mission ng Diyos, mission na rin natin eh. Idadala ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa may Acts, the promise, ang pangako ng Diyos ay para sa iyo at sa iyong mga anak. Ang plano ng Diyos is gumawa siya ng mabuti sa atin at sa ating mga anak. Kaya ganun yun. Kung ano ang mission ng Diyos, naging mission din natin yun. Tayong mga magulang, tayo magtuturo tayo sa mga anak natin kung gaano ka-faithful ang Diyos na magturo sa atin ng kanyang kalooban. Ganun din, ituturuan din natin yung mga anak natin faithfully about the will of God, about the law of God, and about everything sa Diyos. His victory becomes ours. Inapakan niya si Satan underfoot. At tayo din, tuturuan tayo ng Panginoon na apakan din si Satan sa ating mga paa. His victory became ours. Ang kabutihan ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan sa ating mga kasalanan eh. Di ba? Hindi niya tayo pinabayaan sa ating mga kasalanan. So na-overcome natin itong flesh na ito sa pamamagitan ng pag-overcome ni Christ sa flesh din na ito. Kaya nga sabi sa Bible, He condemns sin in the flesh that we may also be able to do that through Him. Okay? His rest became ours. His rest. Tayo po ba ay payapa? Meron ba tayo mga pusong payapa sa Panginoon? Ano, mataas ang bilihin, mahal ang gasolina, may war, payapa ba tayo sa Diyos? Kung alam natin kung sino yung ating Diyos at kung sino yung kapayapaan na na-receive natin, di tayo magiging worried about what happens in the future. We already know that God has He has already laid out the future. Alam na niya anong mangyayari sa future. Hindi mistake na may war, hindi mistake na nagsasuffer tayo at the moment. Magre-rest tayo sa Panginoon because siya ang Diyos ng Sabbath, sabi ni Christ.
Siya yung Lord ng Sabbath. Siya yung Lord ng rest. In His kingdom, there is rest. Kung paano ang Diyos Ama ay nag-rest, na-receive ni Christ yung rest na yun at binigay sa atin. Yun po yung message ng Sabbath. Ano? Na kay Christ na-realize natin yung kapahingahan sa Panginoon. His glory becomes ours. Pinangako rin niya ng Panginoon kay Christ. Pinanalangin din ni Kristo na mag-glorify din tayo. Kung ano daw yung glory na na-receive niya sa Ama, I pray na mag-glorify din tayo with it. That's the promise of God to us. Lahat yan nakalakip. Nakalakip sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang pagtanggap sa Panginoong Jesus is such a blessing. Minsan kasi alam nyo, minsan sa dami ng ating kaalaman, minsan sa dami ng ating mga pinagdaanan, o minsan sa taas ng ating pinag-aralan, hindi natin nakikita, na-appreciate yung Panginoon eh. Kasi feeling natin sapat-sapat tayo kapag may pera ka, kapag may narating ka sa buhay, sapat-sapat ka na. Hindi mo pa nakuha to. This is the best gift ever. Walang tatapat sa kung sino si Jesus sa lahat ng ibinigay niya sa atin. Ano ipantatapat mo dyan? Ginto? Sasakyang bago? Minsan, sa buhay Kristiyano, naiipit tayo doon sa material, sa physical na bagay. Tumingin tayo sa mga spiritual na bagay. Set your eyes on things above. Kasi lahat ng blessings natin na-receive natin sa heaven, when we are heavenly, we have been made to be citizens ng heaven. Part of the family of God. At yung ating na-receive na Jesucristo, hindi lang siya katiting na Jesucristo. Hindi lang siya yung maliit na part ng pagkatao ni Jesucristo. Ang sabi sa John 1:16, from His fullness, yung buong Kristo tinanggap natin. Yung buong Kristo na natinanggap natin, nandoon din lahat ng buong mga pangako niya at buong katuparan sa mga pangako niya. Walang pagkukulang sa Diyos. Anong kaya mong ibigay sa Diyos para pasalamatan siya dyan? Salita, palakpak lang natin ang kaya natin ibigay sa Panginoon eh. Pero anong tinatanggap ng Panginoon? Hindi siya na-amaze sa mga words na kaya natin sabihin, kundi with our obedience. I desire obedience rather than sacrifice. Totoo bang mahal natin ang Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon, mag-o-obey tayo ng buong puso. After all, binigay ng Panginoon yung bagong puso sa atin eh. Di ba? Mamamatay tayo sa dating pagkatao. Ibang-iba dapat ang buhay ng Kristiyano. Ito po may kwento ako sa inyo noon, ano? Hindi pa talaga ako Christian noon. Tinatanong ako, nahihiya ako na sabihin kong born again ako. Kasi yung mga kaklase ko, tinatawanan nila yung mga born again. Si hallelujah, tawag nila. So, nahihiya ako nung una. Tinatanong ako, anong religion mo? Religion ni Jerry. Si Jerry. Iglesia ni Jerry, sagot ko. Kalokohan eh. Pero ito nga, ang habag ng Panginoon, pinakilala niya yung sarili niya sa akin sa ganung lugar. Kabubuhan yun eh. Pero naging mahabagin ang Diyos, nagpakababa ang Diyos, pinakilala niya ang sarili niya sa akin. Inabot niya ako. For sure, sa bawat isa sa atin, may mga testimony din tayong ganun sa Panginoon. Na natagpuan natin ang Diyos sa kanyang habag. Nagpakababa siya kahit hindi tayo deserving na makilala siya. At dinala niya tayo kay Jesucristo kung saan tinanggap natin lahat ng ito. Sabi sa Hebrews 8, now, the point in what we are saying is this. We have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent that the Lord set up, not man. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Thus it is necessary for this priest also to have something to offer.
Lolo ko na naman. Okay. So, bago mag-shut off. Ayan. Ayan. Sabi dito, meron tayong high priest. Merong high priest na nasa heaven, seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven. Diyos Ama. Yan na, nagloko na. Namamatay-matay po kasi yung laptop ko. Sorry. Restart ko lang po. Ayan, seated in the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places. Siya lang yung dating nakakaabot doon sa may most holy place. Kasi siya yung high priest eh. Di ba? Pero dahil naiugpong tayo sa kanya, nakaabot din tayo doon. For every high priest, sabi dito, every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Thus, it is necessary for this priest also to have something to offer. Si Christ, na high priest, nag-offer ba si Christ? May offering ba si Christ? Kasi necessary daw eh. Necessary, required, kailangan. Kailangan din na mag-offer si Christ. Nag-offer ba siya as a high priest? Yes, sinong in-offer niya? Anong in-offer niya? Sarili niya. Yung life niya, yung body niya, binigay niya, yung blood niya. Those are what He offered. Wow. In-offer ng Diyos yan upang tayo ay mapabilang sa Kanya. Kaya nga itong new covenant, tinatawag siyang better covenant because it has a better high priest. Hindi na gaya ng mga high priest noon sa may time ng Israel, na sila lang yung pwede makapasok sa holy place. Magkakatay pa sila ng mga hayop, magsisprinkle pa sila ng mga dugo-dugo, magbibihis pa sila ng mga garments nila. Dito, once and for all, nag-sacrifice na ang Panginoong Jesus. That's it. Wala nang sacrifice na kailangan pa. Hebrews 8. The next slide, prayer. Hebrews 8, 6 to 7. But as it is, Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old, as the covenant He mediates is better, since it is enacted on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. Kung talagang perfect na dati yung old covenant na magkakatay sila ng mga hayop, yun yung perfect way to be pardoned from your sins, then hindi na kailangan ng new covenant. Pero sabi dito, may fault doon. Kasi ang mean talaga ng Panginoon, ang gusto niya mangyari, is magkaroon ng once and for all sacrifice, which is si Kristo Jesus yun. Okay? Kaya siya nag-establish ng new covenant. At madudo away na yung old way ng old covenant. Okay? Yan, yung old way ng old covenant. Because doon, dito sa may new covenant, wala nang sacrifice na kailangan. It's once and for all done. At yung high priest, na siyang pumasok doon sa may most holy place, ang inoffer niya mismo yung sarili niya. At tinanggap ng Diyos Ama yun. At dahil tinanggap ng Diyos Ama yun, tumanggap din tayo ng kapatawaran mula sa Diyos Ama. Hebrews 8, 10 to 12. Ano, sabi kasi doon kanina sa kabilang slide, it is enacted on better promises. Ano yung better promises na yon? Nakita naman natin kanina, ano yung nakaakibat doon sa may pangako ng Diyos? Lahat tatanggap natin sa Panginoong Jesus. Wait lang po, mag-connect lang ako. Yan. Sabi dito sa may Hebrews 8, 10 to 12, For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. Inulit lang nito yung mga sinabi sa Jeremiah 31, sa Ezekiel 36. I will put my laws in their minds. So kung dati sa may covenant ni Moses, kay Moses, sa bato, ngayon, in our hearts and in our minds. Put my laws in their minds and write them on their hearts.
and I will be their God. Kung dating nababasag yung bato na yon ng utos ng Diyos, nandito na sa atin sa bagong pagkatao, hindi na siya mababasag muli. Meaning, hindi na siya pwedeng matransgress. Kasi once and for all, na-settle na yung wrath ng Panginoon sa atin eh. Di ba? Kay Kristo Jesus. So, ayan, it's written in our hearts para hindi na siya ma-break. And I will be their God. Ito na yung covenant language. I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one of his neighbor and each one of his brother, saying, Know the Lord. Darating daw ang time na hindi na natin kailangan sabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Why? Dati na natin kilala ang Panginoon. Mako-cover ang entire world ng glory ng Panginoon. For they shall all know me, from the least of them to the greatest. Ang pinili lang ba ng Panginoon, ang minahal lang ba ng Panginoon, yung mga nakapag-aral ng mataas? Hindi. Even yung mga least. Sino? Yung mga mayayaman lang ba ang inabot ng Panginoon? Hindi. Yung mga may kakayanan lang? Hindi. Lahat. All know me, from the least of them to the greatest. Ang habag ng Panginoon ay para sa lahat. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. Kakalimutan ng Diyos lahat ng ating mga pagsalansang sa Kanyang pangalan. Okay? Hindi lamang yung better promise, hindi lang better high priest, hindi lamang siya better covenant, nag-receive din yung better covenant na yun ng better na sacrifice, atonement for sin. Hebrews 10:12-14, when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God, waiting from the time until His enemies should be made a footstool for His feet. For by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Dalawa po ang pinag-uusapan dito ha. Perfected and being sanctified. Ito kasi sanctified din ito, pero in its perfect state. Kumbaga, dineclare na tayo na perfected. Tapos na. Dineclare na, eventually tayo ay magiging perfect. Pero right now, lumalakad pa tayo sa sanctification. Binabago pa rin tayo ng Panginoon ngayon. Tama? The more and more nako-conform tayo sa image ni Christ, yun yung tinatawag na being sanctified. Ayan, for by a single offering, isa lang, inoffer niya yung sarili niya, inoffer niya yung katawan niya, inoffer niya yung blood niya. For by one offering, nagawa niya ito. He has perfected for all time those who are being sanctified. Okay? So si Christ, isa lamang po ang binigay niyang sacrifice. Babalik pa ba si Jesus para mag-sacrifice ulit? Yung iba, minsan kasi, hinihintay natin minsan yung ma-establish yung templo sa Israel. Para saan? Magsasacrifice ulit doon? Hindi na. Once and for all. Si Christ, di ba? Siya yung totoong templo. Siya yung totoong sacrifice. Di ba? And hindi lang yun, ha? He sat down. Ano ibig sabihin ng he sat down? Naupo siya. Bakit siya naupo? Ba't hindi nila siya tumayo? Bakit siya kailangan umupo? Alam niyo ba ang ibig sabihin niya? Ibig sabihin, nagpahinga na siya. Ibig sabihin, it's done. It is finished. He sat down at the right hand of God. Ang hinihintay na lang niya, yung time until all His enemies are put under His feet. Tapos na po ang history. Panalo si Jesus. Nag-worry po ba tayo sa mga kasalanan natin na nagagawa sa Panginoon? Ako naniniwala akong Panginoon, ipa-perfect na tayo. Diba? Yun ang pinangahawakan natin. Diba? May hope tayo doon. Huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip dahil faithful yung nagsalita ng mga salita na yun. Okay? Hebrews 10:15-17. And the Holy Spirit also bears witness to this, to us. For after saying, This is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord. I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for sin.
Napatawad na ng Panginoon lahat ng ating mga kasalanan. Noon, ngayon, at bukas. Nagwo-worry po ba kayo, ay, paano pag nagkasala ako bukas? Baka malus ko yung salvation ko. Ay, hindi po. Faithful yung nangako sa covenant. Faithful yung tutupad sa covenant. Once and for all, na-settle niya na yung sacrifice for sin. Huwag na kayo mag-alala doon. Diba? Pero, mag-grieve. Yung totoong believer sa Panginoon, yung totoong kabilang kay Kristo, hindi na siya masaya sa kasalanan. Hindi siya masaya. Nag-grieve siya pag na-realize niya na mali pala yung ginawa niya. I hope na nararanasan natin yung ganon. Kasi kapag yung walang ganon, walang repentant na puso, isa lang po ibig sabihin nun. Nanatili yung heart of stone. At nakakatakot po yun. So the Holy Spirit also bears witness to this. Yung Holy Spirit, nag-witness siya sa atin by putting the law in our hearts and writing them in our minds. It's the Holy Spirit's work. Amen? Now, punta po tayo sa Romans. Romans 5, 1 to 2, and then 18, and then to 21. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we also have obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. As one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by one man's disobedience, the many were made sinners, so by one man's obedience, the many will be made righteous. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life, through Christ Jesus our Lord. So lahat po yan through Christ. And I hope, ngayong binabasa natin to, mas may meaning siya. Mas nagliwanag yung verses na yan, hindi na lang siya parang basta pinatawad yung kasalanan natin, hindi basta na-justify tayo, kundi nakikita natin yung faithfulness ng Diyos from forever ago in eternity. At ito, na isa katuparan siya through Jesus Christ our Lord. Na yung sin nag-reign siya in death, patuloy na namamatay ang sangkatauhan. Eventually, with grace, nag-reign din yung grace na yun sa righteousness ni Christ. Because si Christ yung righteous one, na iupo tayo kay Christ, yung righteousness ni Christ napunta sa atin, na wala nang hold yung death sa atin. And we can now access eternal life. So, gaya po na sinasabi ko noong umpisa, it is one story unfolding from the beginning of the Bible until the end. Even unto Revelation. Baka sabihin ninyo, ay kuya, hindi pa tayo nagbasa sa Revelation. Ibig ba sabihin, hindi kasama yung Revelation? Hindi pa magbabasa po tayo sa Revelation. Okay? Behold, 21 verse 3 to 4. Behold, the dwelling place of God is with man. Ito na yung end. Ito na yung end of all things. The culmination. Ito yung ending ng story. The dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. Magdedwell ang Panginoon with us. From beginning to the end, ito yung sinasabi ng Panginoon, abangan ninyo. Ito na siya. Pinangako ng Panginoon sa Revelation, it will happen. Verse 4. Verse 4. He will wipe away every tear. Every tear. Nagsasuffer ka ba sa kasalanan? Nagigrieve ka ba sa kasalanan? He will wipe away every tear. He will comfort us. He will welcome us into His safe arms. From their eyes, He will wipe away every tear from their eyes. And death shall be no more. Hallelujah. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. Kasi itong body na na-condemn, body na cursed, will be done away with. Mapapalitan na siya ng resurrected body. Hindi lang resurrected life, resurrected body. A heavenly body na wala ng karamdaman,
Wala ng pain. Wala ng sickness. Kaya nga lahat ng yan, eventually, it will happen. Are we joyful about this? Dapat nagre-rejoice yung mga puso ninyong marinig, "Oh Lord, this is what you promised me," and it will happen. It will happen. For the former things have passed away. It's done. Tapos na yun. Ngayon, tayo ay bagong mga creation ng Panginoon. Si Jesus, idadala tayo kay God, He will bring us to life, and He will turn our sorrows into joy. Kay buti ng Diyos. Ito po, magwawakas na po ako. Wala na po akong boses. Ayan. So tayo pong lahat ay welcome sa Panginoon. No? At dapat, sabi ko nga sa inyo, nagre-rejoice ang ating mga puso to hear this. Rejoice, you saints of God, for the grace of God has lavished upon us. Through the blood of Christ shed on the cross, we have attained reconciliation with God. Meaning we have been restored unto His covenant of grace. Napalayas tayo, nakabalik tayo ngayon. So rejoice! Set your eyes on Jesus. He is our covenant head, the promised seed, the Prince of Peace, our covenant Savior. In Him is life, and all the blessings of the covenant are in Him. Know Him. We must trust Him. We must worship Him, for He deserves it. Siya yung karapat dapat na tumanggap ng lahat ng papuri. We must live for Him. We must offer our obedience to Him. Kasi yun ang nararapat ayon sa Kanyang covenant. He should be your desire, for He is your portion forever. Kaya tayo tinawag na priest. Kung paano yung mga priests, wala silang portion but God, tayo din na mga priest ng Panginoong Jesus, wala tayong portion but Him. Si Jesus ang ating portion. At ang tatanggapin natin ay yung dwelling ng Diyos Ama with us. Through Jesus, though Jesus ultimately fulfilled the terms of the covenant for us, being our covenant head, the fact does not nullify God's law word. Hindi ibig sabihin, ginawa naman na ni Kristo lahat ng righteousness. Ibig sabihin, hindi na ako magiging righteous. Hindi po. Kung na-conform tayo kay Kristo, mako-conform din tayo sa Kanyang righteousness. Na-conform tayo sa Kanyang kamatayan, na-conform tayo sa Kanyang buhay, mako-conform din tayo sa Kanyang katuwiran, sa Kanyang righteousness, sa Kanyang kabutihan. So lalakad din tayo doon sa kaayusan na yon. Kung dati napalayas tayo, hindi na natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Eto tayo ngayon, binalik tayo ng Panginoon, eto ang kalooban ko, lumakad kayo rito. That's what God did for us. Ginawang malinaw ng Panginoon yon. To be restored to God's covenant would mean that we will be conformed to the image of His Son. Meaning we will be identified with His character, His faith, His obedience, His righteousness, and everything else. We have been reconciled to God and therefore reconciled to His law and will. Hindi tayo nahiwalay doon. Hindi yung parang wala na lang law, okay. Na-reconcile ka, and then, basta hindi sa law ko, ha? Hindi ganon. Hindi, kasama yon. Kasama yon. Ang sabi sa Psalms, His law is eternal. Ganon din. So eternal din natin siyang susundin. At the end of all things will be the culmination, yung ending of the redemption story. His elect will eternally enjoy the fullness of the promises of the covenant of grace because we are secured, not because we wanted to be chosen by God, not because dinesired ng sinful flesh natin, not dahil ginusto ko lang, but because God willed it to be. He secured these promises for us by the blood of the Lamb. And we have passed from death to life. So His face shines upon us right now. Nagliliwanag na ang mukha ng Diyos sa atin, payapa na ang mukha ng Diyos sa atin ngayon. His promises of eternal life, eternal joy, rest, peace, eternal prosperity, and eternal pleasures, for in the presence of God are pleasures forevermore. They are all sure. Can we say sure? Sure! They are sure for us. For those are all blessings of God's covenant of grace in Christ Jesus na ating tinanggap. Dati tayong mga covenant breakers. Pero nirestore tayo ng Diyos into His covenant by faith through the one who death could not conquer. It's Jesus Christ. Those who believe and hope in Him shall be joined in fellowship in Him.
Kung umaasa tayo sa Panginoong Jesus, may aasahan ba tayo? Meron. Sure? Sure. Romans 10 verse 11 says, "For everyone who believes in Him will not be put to shame." Hindi tayo mapapahiya sa mga pangakong pinangahawakan natin kay Kristo. At yun po yung ligaya ng Panginoon na gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po. Purihin ng Diyos.